Magnus Carlsen na naman! Wala na bang iba mga kamatsa? Sinong aawat kay world number 1 Magnus? Pag-aralan natin ang kanyang tatlong malakasang laban sa last day ng katatapos lang na FIDE World Rapid Chess Championship na ginanap po sa Doha, Qatar. Pero bago natin pag-aralan, kapulutan ng teknik ang kanyang mga naging laban, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po'y hango din sa katatapos lang na World Rapid eh. Laro ng mga Grandmasters to, ang tinira ay Bishop E6, excellent sacrifice. Kinain ng Queen, may double. Ayun. Kain, Queenless ang black, nangyari pala talaga ito sa World Rapid. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Laro pa rin sa World Rapid, Super Grandmaster Artemiev ng Russia at Magnus Carlsen ang black. Ano kaya ang ginawang matinding pamatay talaga na application dito ni Artemiev kay Magnus? O ayan, second day fight nila ito eh. Pero yung pag-aaralan po natin ngayon, third day yon, last day. Okay, so sasagutan po natin yan sa ating next upload. Ang ginawa ni Magnus, unang kalaban niya si Super GM Alexis Sarana, nag-E4 siya. Tinirahan ng Sicilian, Knight F3, D6, Bishop C4, nag-sideline kagad dito si Magnus. Ayaw niyang pasukin yung natural nating nakikita palagi na main line, yung open D4 Sicilian. Pero Bishop C4, nag-Knight F6, tineret ang pawn sa E4, sinuportahan muna, nag-Knight C6, tuloy lang sa pag-develop, castling, natural po yan. At ipa-fianchetto development naman ni Sarana ang bishop niya. Nag-C3, very typical po yan eh, natural no, yung D4 yan mamaya. Bishop G7, nag-A4. Ang purpose po ng A4, kapag inatake ang bishop, aatras lang sa A2. May tatakbuhan na, hindi mahuhuli. Castling, Bishop E3 develop, B6. Ayan, gusto yata i-double fianchetto ang sistema ng pag-develop ng mga bishop. Nag-H3 dito para walang lundag ng Knight G4 na makakaistorbo sa bishop. Bishop B7, Knight BD2. Dahil tapos na nga po ang developments ng mga knights and bishops, nag-D5 na, nagparamdam na si Sarana na gusto niyang umatake kagad. Pero umiwas lang si Magnus. Bishop B5. At nag-Queen C7. Okay. Nabad mo ban kagad ng computer? Ang gusto po dito, kung accurate ang pag-uusapan natin, Knight E8 ang gustong tira ng computer. Maaring papupuntahin doon sa C7 para yan ang pang-neutralize sa Bishop B5. Ayun. O pero, Queen C7, ang gusto ni Sarana ay malaya na yung mga tore niyang mai-develop. Nag-Rook E1, may X, ibig sabihin po ang tamang tira naman daw dito ay capturein na yung Knight. Pag kinapture ng Bishop, mag-E5. Para may pang-close. Pag nag-Knight D7, may D4, may pang-close. Okay, yun ang diskarte. Pero, ang ginawa ni Magnus, nag-Rook E1, nag-Rook D8. Opening pa lang, no? Dami ng mga question mark na nakikita natin. Dito naman daw ang tamang tira, okupahin na yung E5 square. Yan na pala yun para walang chance ang white na maka-E5 mamaya. Kasi makakapang-ipit yun sa black eh. O yun, o, pero hindi ini-E5 eh. Ang ginawa, nag-Rook AD8, pressure lang sa queen, kinapture na yung knight, capture, ayun, nakita kagad ni Magnus, no? Napansin niya kagad. O yun oh, good move. Eh di pilipit kagad yung dark square bishop. Kinapture, knight takes, threat ang queen, umatras, and nag-bishop G5. Ayun, para may threat din sa pawn E7. Pero, another bad move na naman ang nakita natin. Dito po ang natural daw ay bishop F4. Yan lang ang gawin. Okay. Oh, pero nag-bishop G5, rook DE8, grabe. Talagang ang daming inaccuracies, ano? F6 daw ang tamang tira dito. Basag na, salubungin na yung bishop. Oh, pero nag-rook DE8, dinipensahan ang pawn at nag-knight F3. Ayun, para kompleto ang depensa ng E5. Knight C5, pupunta na yung knight sa E4, oh, malakas. Nag-A5 lang, nagpabasag na, naggawa na ng activity si Magnus sa queenside para makagulo siya, yung tore niya, maramdaman talaga sa A-file. Pumasok sa E4, Queen C1 lang, okay, talagang pinapakain lang yung bishop, kinain na nga, kain ng queen, at kinapture ang A5, rook takes A5. Yun nga lang,
Pawn structure wise ay yung A pawn ay weak, mahina. A6, nag-E6, ayan na nga, nagparamdam na rin si Magnus na gusto niyang umatake, pero hindi pinansin. Queen C7, threat muna sa tore, bumaba lang sa A3, nag-F6, ayun, tineret ang Queen, umatras. Yun nga lang mga kamatyas, syempre ang drawback ng pawn move F6, barado yung bishop. Nag-rook B8, ayan, para pag alis ng bishop mamaya, may target doon sa pawn B2, nag-rook A1 lang, pinilahan yung pawn sa A6, nag-bishop C8 na, at tinirahan ng B4 para hindi makuha, at nag-rook B6 para talagang mas-secure na yung pawn sa A6 ay talagang hindi babagsak mamaya, and then may target pa sa pawn E6, at nag-rook A5, ayun, dahil wala na nga yung bishop, eto naman ang kinuntirya, kinulit ni Magnus, yung pawn D5. Nag-queen D6, tinabihan ng pawn para depensa. Uy, may threat din sa pawn E6. Nag-rook E1, agad namang dinipensahan. Nag-rook B7, knight B3. Yan ang mga binibiling tirang mga paikot-ikot, ano? Bakit gumanon? Okay, yung queen D3, threat yung pawn sa A6. Nag-rook C7 muna, threat muna yung pawn. Kinapture na yung pawn D5. Okay, threat na nga rin pala yung pawn sa D5, ano? Nag-queen B6, knight C5. Yun lang mga kamatyas. Mangyari, nakuha yung pawn sa D5, pero parang wala yatang mabawi ang black dito. Napaka-solid. Yung pawn E6 ay depensadong-depensado. A5, ayan, para makabasag-basag, pero kitang-kita po sa evaluation bar ay pagkatangkad-tangkad. Napakalaki ng kalamangan. Plus 5.09 ang advantage na ni Magnus dito. At nakita niya ba ang perfect move? Sige po, kung kayo ang white dito, ano sa palagay nyo ang pinakamagandang timpla na gagawin ng white dapat? Na nakita ni Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Knight D7 double. Nakipagsabayan? Bakit? Teka muna mga kamatyas. Natural kakainin yan, di ba? Pagka ganyan, kain o di magpo-promote. O di ilagay natin ito. Barhan, syempre magpo-promote eh. May rook takes pala. May rook E8 ng paparating. Grabe pala ka-fatal na pala yung paparating na yon, ano? Simple lang, pero nakipagsabayan si Sarana ng rook takes C3, pero kinainan lang ng queen at dito nag-resign na. Bakit nag-resign? Kasi pag kinapture po ang queen, capture, talagang kitang-kitang one rook up. Buong buo, walang kabawi-bawi. Lats na talaga ang black. Grabe, no? Alex si Sarana ang tinalo. Alam niyo po ba si Sarana, yan din ang madalas pumipisak kay Wesley So? Sa mga matches, di ba? Lagi nananockout si Wesley dyan. Kung di ako nagkakamali Yan ang nagpa-knockout kay Wesley noon Pero kay Magnus, mild na mild lang. Napakasimple lang. Parang ginanong-ganon lang. Pak! Pak! Okay, ito naman po ang kanyang game number 2 sa last day. Pag-aralan natin. Ang inaabangan ng lahat, ang salpukang Magnus Carlsen at Hans Smoke Niemann na nagka-issue noon, no? Na malaki ang issue dati, banggaan yan dalawang yan, pero naayos na po yon. Pero gustong patunayan ni Hans Smoke Niemann na talagang mas magaling siya kay Magnus di ba? Ganun Pero bago natin simulang pag-aralan ay mag-subscribe muna kayo mga kamatyas. Marami pang nanonood, nakita ko sa analytics, nanonood pero hindi pa nakasubscribe. Baka po nakakalimutan lang i-click yung subscribe button and yung notification bell all para ma-notify kayong palagi. Yan ay malaking tulong na sa ating channel. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, E5 si Niemann, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, nag-D3, Gyoko Piano on the board ang lumabas. Castling at nag-H3, D6, C3, napaka-normal, typical, nag-A5, ayan, para wala na ring B4 mamaya. At nag-rook E1, Bishop A7, Knight BD2, Knight E7, Knight F1, Knight G6, and Bishop B3. Okay, para hindi matimingan mamaya ng D5. Nag-C6, so natural pa rin yan para mamaya ay mabuo yung nagbabalak si Niemann na buuhin pa rin ang sentro, pero inunahan na ni Magnus ng buo ng sentro. D4, okay, pang block na rin sa diagonal pressure at
ba sinabayan? Nag-D5 dito. Ba, matapang talaga. Bishop G5, tinusok muna ng pin ang knight. At nag-H6, kinain, takes, at kinapture uli ang D5, takes sa D4, and takes knight F4. Okay, binitin muna yung kain sa D5 kasi nga po, meron din namang depensa. So itong knight F4, bagamat kung magbibilangan tayo ng pawns, lamang ng isang pawn dito ang puti o si Magnus, pero yung knight sa F4 medyo hindi maganda ang dating niyan sa puti kasi kahit papano, ayan baka mamaya bigla magka-landing ng mga sacrifice dyan. Kinapture lang ni Magnus. Wala siyang takot na makipagsabayan. Sige, capture. Anong gusto mo? Kinapture. Okay, nagpa 1 pawn daw na sadya. Knight G3. At nag-bishop E6. Hamon ng bishop to bishop. Knight E4 muna. Threat sa queen. At umatras lang. Rook C1. Target yung weak pawn sa C6. Kinapture na yung bishop. Capture. At nag-rook B8. Queen E3. Ayan, tumempo threat muna dito sa knight F4. Umiwas yung knight, may threat sa pawn D4 at nag-B3. Niligtas muna yung pawn B2. So kung makuha man itong pawn sa D4, mayroon pa ring weak C6. Pero in A4 ni Niemann, gusto niyang basagin talaga ang queen side, pahinain. Pero kinuha na ni Magnus ang mahinang pawn sa C6. At nag-knight XD4, rook D6. Okay, hindi naman. Iligtas kasi capture sa knight with check pa. So kala ko kasi yung knight sa D4 makukuha ng buong buo. So kinapture, capture, at nag-queen A5. So may simple threat dito sa rook E1 at nag-rook D1. Kinapture, capture, at nag-rook E8. So anong balak? Magku-queen E5. So lipat dito ang pressure. Nag-rook D7. Ayun, tatalo na rin yung knight sa D6. Nag-bishop B8 para walang knight D6 din. Pero binigyan ng bad move ng computer ang tira ni Niemann. Dapat daw po ang tira ay rook E6. Diyan dapat ang tira. Okay, tapos mag-G3 ang puti. Okay, o balik tayo sa bishop B8 na ginawa. G3 pa rin si Magnus. Ayan, para magki-king G2. Extra space sa king side para maputol na rin ang kung anumang baka makatempo ng queen E5, may pasok doon. Kaya maagap si Magnus na binarhan niya kagad yung diagonal at nag-queen E5. Knight D6, pasok. Ayun, yun nga yung nakita ko kanina na plano talaga eh. Pupunta yung knight doon pero this time wala pa sa timing siguro. Binigyan ng bad move ng computer. Dapat daw ang tira, tiyaga muna, rook 1 D4. Pagtiyagaan munang depensahan ang knight sa E4. Okay, knight D6, kinapture, and rook 1 takes D6, rook B8, ayun, pressure sa pawn B3, king G2 angat muna, rook B4. Okay, ang nakikita ko dito, ang assignment lang ni Niemann ay makuha niya, mabawi niya yung isang pawn nang safe ang pangyayari or nangyayari. This time, hindi pa makagalaw ang tore dahil may bitin sa F7 anytime. Talagang lalandingan yan. Ay, sorry po, na-click ko tuloy. Balik tayo. Okay, nag-rook D8 dito. Si Magnus, sinamo na niya ng rook to rook. Queen E4. Gusto dito ni Niemann i-convert sa rook and pawn ending. Takes, takes. King F3, ganon, takes, ganon, and then rook D3. So ito po ay rook and pawn ending na 1 pawn up si Magnus. Pero yun nga lang mga kamatsas, ang nakakatakot nito sa side ni Niemann, yung king hanggang dyan lang, cut off sa D-file. Paano kung umikot bigla yung king doon at ipagtutulak yung pawn paunti-unti? Hindi ba parang masyadong kitang-kita na losing talaga sa rook and pawn ending na ito? Ayun. So, yan naman ang treatment ni Niemann. Ayaw niyang ipaprogress yung pawn na makatulak-tulak ng ganun-ganun lang. Hanggang third rank lang kung baga. Pero nag-rook D4, ayun iuunti-unting progress kasi. King E6, B4, G5, King C3, H5, H4. Ayan, para medyo mabungi yung king side. G4, King C4. Ayan na, tutulak na. King E5, ayun, hindi pa pwedeng tumulak kasi kakapturin po yan. So, nag-rook F4 muna, nilak muna. Check, ganon, sugod. Kasi kung check dito, gaganon na rin pala mga kamatsas.
maitutulak na rin pala. O, pag chumek ganun eh. O, kahit pumunta dyan, tulak lang eh. Wala, safe na safe. Walang makakain kahit isa dyan. O, yan po ang mangyayari. Kaya nag-decide dito si Niman na bumaba na lang para, ay gaganon. Yun ang gustong mangyari. Pero nag-King B6, oh, hindi rin pala, hindi effective yun eh. Parang late pa rin eh. Mas mabilis talaga yung paspo na yan eh. Nag-Rook C1, parang walang magawa si Niman. Grabe. Ginapos yung ginapos lang yung king, walang magawa oh. Oh, wala oh. Taga-tanaw lang yung tore. Taga-tanaw lang. Oh, check. Wala na oh, ganun. O king E6. Oh, di wala na. Paano kung gumanon? Paano kung gumanyan sabay ganun? King C7. Ah, ginawa na lang ano, anong tawag dito? Lucena. No, ni Lucena na lang yung diskarte. Dito po nag-resign na si Niman. Bakit? Pag chumek kasi ganon. Oh, may ganon eh. Wala na eh. Grabe talaga. So talagang satisfied si Magnus. Napatunayan niyang pinisak na naman niya si Niman. Talagang over the board na harapan yan, mga kamatyas. Ano? Ang galing. Ang sarap ng ngumiti ngayon, mga kamatyas. Bago tayo lumipat sa ating last game na i-analyze. Ang sarap ngumiti. Alam niyo kung bakit? Hindi na po, wala na akong maga dito. Yan, kaya ingat po kayo sa hair dye allergy. Naku, sa hair dye pag-apply ng ng mga man sa buhok, ingat po kayo. Testingin niyo muna pala sa balat. Pag nangate, huwag niyong gamitin. Pag hindi nangate, pwede. Kaso yun nga lang po, talagang chemical yan. Ang payo ko, huwag na kayong gumamit. Maging natural na lang po kayo sa inyong buhok. Okay, baka magaya kayo sa akin, nagkabukol-bukol ang ulo ko, namaga ang mata ko, 10 days halos inabot ang suffering. Pero ngayon ay totally konting-konti na lang po yung maga ng mata ko. Ayan, ako salamat sa Diyos sa pagpapagaling. Okay, ito po yung last game. Ang kalaban ni Magnus dito ay ang pambato ng Turkey. Nako, malakas ito, si Yagis Kaan Erdogmus. Ang dami pong kinakaldog na mga mamaw nito, no? Bata pa to eh. Ang edad yata nito 14 years old lang eh. Basta bata pa to. Nag E4. Tinirahan ng E5, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez, pinasok ni Magnus ang classical approach, Knight F6, nagcastling, Bishop E7, Rook E1, B5, Bishop B3 at kinaslingan lang. C3, so yan po ay normal no, yung ganyang galawan sa Ruy Lopez, D6, H3 para walang pin, Bishop G4 at Knight B8. Ayan. Lilipat yan sa D7 pagka ganyan tapos magsi-C5. Nag D4, Knight BD7, Knight BD2, Bishop B7. Dito malalaman kung itong batang ito ay hinug na o tuturuan ni Magnus ng leksyon. Bishop C2, Rook E8, Knight F1, Bishop F8, Knight G3, and A5. Ito yung unique sa akin. Usually po ang ginagawa lang dyan H6 o kaya G6. Lilipat yung Bishop sa G7. Pero itong A5, ano kaya ibig sabihin niyan? Gagapang ba yan sa queen side? Tingnan natin. Bishop D3, tineret ang pawn B5 at nag B4. Bishop D2. Ganun lang. C6 lang. Okay. Gets ko na. Knight F5. Dito po mga kamatsas, no, konting tanong lang. Pag kinapture kasi yung pawn sa B4, takes, anong gagawin? Pag kinapture kasi ito, may capture dito. Okay po? Na kapag kinapture ng knight yan, may double. Hindi pwede. Okay? Ngayon, ang gagawin, paano kung kumapture muna dito? Kakapturein lang ng knight. May threat pa dito. Pag kinapture ito, knight takes D3, queen takes D3, C5. Ayun naman, Bishop C3, tapos D5. Ayun. Medyo malalim na tong part na to, mga kamatsas. Malalim na to. Pero wala, alam pa rin ni Magnus yan. Kaya nga binitin niya yung pawn sa B4. Nakikita niya yan hanggang dulo eh. Pero tinira dito ni Erdogmus nag-Knight F5 para maghatid gagad ng pressure dyan. Kinapture na yung pawn C3, capture. Bishop A6, palit ng bishop, takes, at nag-Queen C2, Queen C7, Rook B1, at nag-Rook B6, tinapatan ng B-file. Okay, kinain ng pawn E5. Kain din. At nag-C4. Ayun, may threat yung puti sa A5. Kinapture na yung rook, capture, and knight C5. So may threat naman sa pawn E4. Nag-knight G3, bumalik para depensahan. Knight D7. Saan pa pupuntahin to? Mukhang paiikutin yata, mga paikot-ikot, ano?
Bishop E3, G6 para di na makabalik yung knight. Masyadong malakas na pangungulit yung knight dyan pag ganyan eh. Knight F1, lipat naman ng ibang ruta. Hanap naman ng ibang ruta yung knight kasi patay na talaga yan. Wala nang activity. Knight E6, Knight D2, Bishop C5. Hina mo naman. Kinain, kain at nag-Knight B3. F6 lang para solid ang E5. Takes at nag-Knight D2. A4 para walang Knight B3. Knight F1. Rook D8. Knight E3. And then nag-King G7. So ito po ay pa-endgame na naman. O, dito malalaman kung itong batang ito talagang kamado na yung endgame. Eh wala, si Magnus king of endgame yan, di ba? Queen C1, ang plano gaganon. Naghahanap dito ang bata ng mga sundot-sundot ng atake. Pero binigay yung pawn sa E4. Nagtaka si Magnus, ba't binigay yung pawn sa E4? Oo nga. C5, H5 para walang knight G4. Gustong pigilin pero hindi na pala kailangan pigilin yun. Dapat daw ang tira ay Rook D4 na mga kamatsas. Diyan na pala dapat. Yun. Pero nag-H5. Rook B6. Pressure sa C6. Rook D4. Rook A6. Ayun. Queen B7. Okay, bara uli ng tore. Queen D7. Wala pa namang check doon. May knight, no? Queen B2, ayun, kuqueenlessin, no? Mangungwinless, pero bad move daw ang tira na yan. Dapat daw ay Rook B8. Ayan, para konti lang ang lamang dito ng black. Pero nag-Queen B2, ayun. So dito po, natumbukan ni Magnus, sunod-sunod, no? 3 moves, good moves. Ano kaya yung first good move na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook D2. Queen B4. Queen D4. Sunod-sunod ang good moves. Check. King H6. Dapat aangat na. Siyempre sa baba, hindi pwede. Queen C4. Teka muna, bitin na yun ah. Bitin na. Kinain, kain. Ayun, pero kinain muna yung pawn sa A2. Knight D6. Threat ang knight. May check doon na paparating. Kinain-kain lang. Grabe, wala. Wala. Tinuruan ni Magnus ng leksyon sa endgame. Tinuruan ng leksyon sa endgame. Sinimple-simplihan lang eh. 2 pawns up kagad. Walang kahirap-hirap. 2 pawns up. Wala na. Hindi na, kumbaga parang hindi na kaya na makita yung ganitong posisyon. Ni-resign na po ni Erdogmus. Grabe, si Erdogmus mamaw yan. Ang daming pinipisak na super GMs. Pagdating kay Magnus, ayan, lumalabas talaga yung pagkabata. No? Bata lang kay Magnus. Okay, congratulations kay Magnus mga kamatsas dahil siya po ang World Rapid Champion again. Okay, ito po ang standing mga kamatsas, silipin natin. Okay, biruin nyo natalo na siya kay Vladislav Artemiev. Kaisa-isa niyang talo yan kay Artemiev Natalo na siya pero in-straight naman niya. After na matalo kay Vladislav Artemiev, 5 straight wins mga kamatsas. Ganun katindi. 5 straight wins. Lupit Yan Vladislav Artemiev not bad. Yung tumalo kay Magnus, silver medalist. Second place, walang talo. Walang talo. Yun nga lang, puro tabla inabot. Puro tabla. And then Arjun Erigaisi, bronze medal. Talo kay Yagis Erdogmus yung last round ni Magnus. At natalo rin siya kay Artemiev. Dalawa talo niya. Pero not bad. Third place pa rin ang India. Hans Smoke Niemann. Naku, kamuntik mag third place. Fourth place. And then Leiner Dominguez ng USA. Pang ilan si Wesley? Pang 8. For me, not bad. So, good pa rin ito. Good performance pa rin ito ni Wesley. Bagamat natalo siya ng first round. Talo siya first round pero bumawi naman, hindi na siya natalo. Nagpapanalo na and then yun nga lang napagtatablahan siya Okay, last round niya si Artemiev yung tumalo kay Magnus, tabla. Ano masasabi niyo mga kamatsas sa inyo pong napag-aralan, nakita, diniscuss natin sa video na ito? Lapag nyo lang po sa comment section below. Malaya po kayong makapag-salin or makapagbigay ng inyong mga opinion. And then, subscribe na po kayo Paalala lang sa mga di pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.